Kasado na ang Bangsamoro plebiscite sa ilang bayan sa Lanao del Norte at North Cotabato bukas. Todo higpit ang seguridad dahil may banta pa rin daw ng terorismo. Para sa update, ma-action live mula sa North Cotabato, si Jenny Dongon. Jenny, kumpirmado ba talaga yung banta at ano ang naging mga hakbang sa paghihigpit dyan sa seguridad? Lord Marga, mismong si PNP Chief Oscar Albayade nagsabi ng handang-handa na ang Philippine National Police maging ang Armed Forces of the Philippines para sa gaganaping Bangsamoro Organic Law plebiscite bukas dito sa North Cotabato maging sa Lanao del Norte. Kanina dumating dito sa Midsayap, North Cotabato si PNP Chief Oscar Albayade para personal na sabihin sa mga guro at ilang residente na walang dapat ikatakot kaya lumabas bukas ang mga ito para bumoto mapa yes man or no. So far, wala niya sila nakikitang banta sa seguridad ng mga residente dito pero ayaw pa rin nilang magpakampante. Kaliwat kanan na rin ang checkpoint sa mga entry at exit point ng 7 probinsya na kabilang sa boboto bukas. Kaya't nasa mahigit 1,000 PNP at mahigit 1,000 mga sundalo ang nakakalat dito sa North Cotabato. Aminado rin ng mga otoridad na may presensya pa rin kasi ng mga terorista dito sa probinsya. Narito ang pahayag ni Police Superintendent Bernard Tayong, spokesperson ng PNP North Cotabato. BIFF is also operating dito sa North Cotabato. That is why we have prepared so much for that, no? In fact, sinabi ko nga, meron kaming Special Action Force. Apart from yung deployment ng EFP, no? Handang-handa kami na harapin sila just in case manggulo sila. But we do believe na hindi naman, no? Because ang pagkakaalam ko, yung IMALF also is positioning themselves sa may mga areas na masabi natin na threatened, no? Or yung merong immediate concern tayo. Jenny, sa Lanao daw parang hindi gaano ang suporta sa plebisito dahil sa information drive pa lang daw nag-boycott na yung mga mayor. May magiging problema pa kaya bukas? Oo, Marga, ayon nga sa report na sa 19 mayors dyan sa Lanao del Norte ang hindi sumipot sa isinagawang information drive noong weekend. Wala naman daw kasi itong pinagbago sa ARMM. May mga pananakot pa raw na mula sa Yes Advocates na pag hindi raw nanalo ang Yes, magkakagulo doon sa probinsya. Pero tiniyak naman ng militar na magiging mahigpit ang seguridad doon at as of now, wala pa silang malaking banta na monitor. Gayunman, kinumpirma kanina ng PNP na may memo nga silang pinapatupad na kailangang paigtingin ang police operations dahil may natanggap silang intel report na may MILF mula Marawi na nagsabi na may planong bombahin nga ng ilang munisipalidad sa Lanao del Norte kasabay ng BOL plebiscite bukas. Marga. Okay, Jenny, sa usapin ng mga guro magseserbisyo dyan sa plebisito bukas, sapat ba ang pondong nilaan ng COMELEC sa kanila? Lord, all systems go na rin itong mga guro na tatayong plebiscite committee bukas. Actually, nasa 3,000 sila mula dito sa North Cotabato. At kung budget naman na pag-uusapan, ayon sa COMELEC kanina, nasa hawak na nila yung perang ibibigay sa mga magsiservisyo na guro bukas. Actually, nasa 6,000 yung ibibigay sa kanila. So wala daw dapat ikabahala yung mga guro na magsiservisyo dito sa North Cotabato maging doon sa Lanao del Norte. Mas madagdag na lang datin, Lord, ayon sa PNP, handa na rin yung kanilang mga nasa 200 na mula nga sa PNP sakaling mangyari yung nangyari doon sa Cotabato na may mga guro na hindi sumipot doon sa mismong araw ng plebisito. As according sa PNP, 200 yan na training nila kasama nga yung COMELEC. Lord. Jenny, para sa kalaman ng mga kapatid natin, bakit ba nahuli ang plebisito dyan sa North Cotabato at sa Lanao del Norte? Actually, Marga, itong Bangsamoro Organic Law plebiscite ay hinati sa dalawa. Yung una nga is yung January 21 at pangalawa itong February 6. Ayon sa COMELEC, ang reason nila dito is to give time to allow yung mga itong North Cotabato nga at itong Lanao del Norte na mapasama yung kanilang bayan sa bubuing Bangsamoro Organic Law. Dahil nga yung matatandaan natin yung ARMM ay dati na ARMM at parang 2.0 na yung level yung kanilang Bangsamoro Organic Law. So ang reason nila is to allow to give time dito sa mga barangay, dito sa Kabakan at maging dito sa North Cotabato na isubmit yung kanilang petisyon para nga masama sila dito sa bubuing BRMM. At ito nga ang kanilang dapat sagutin lamang tomorrow ay yes or no. Ang tanong ay kung nais ba nilang mapabilang yung kanilang lugar dito sa BERMM. Marga, Lourdes. Alright, maraming salamat, Jenny Dongon.